shit. January 22. My comfort. 2026. O, tingnan mo yung gate ko. Ha? Umiilaw yan. Pag-check kung gabi. Ang green. O, nakaikis yung red. Welcome to Hawaii. Wala ng red. Okay. God bless our day. In our words. Okay. Patuloy ang apostolic job. My shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Wala na tayong gallery na ano, punong-puno. Hindi ko alam kung bakit napuno. Okay. Talagang masalimuot ang mundo. Masalimuot ang mundo. Ayan, naka-record yung isa. Ayan, nagre-record. Yan, ang topic natin ngayon, everything under the heat of the sun. Everything under the heat of the sun. Yeah. Yun lang naman ang contribute natin sa humanity. Simple as that. No more, no less. Okay? Yan. Pag may threat sa buhay natin, just pray. Pinapakinggan ko si Billy Graham. Kaya lang, nung nag-on yung camera, video, off na siya dahil naka-bluetooth dito sa cellphone na to. Nevertheless, mayroon tayong stereo na Dan Moen. Okay? Godly day to all of us, ha? Lahat ng mga neighbors natin, lahat ng mga kapatid. Sa akin, introduce ko lang naman si Hesus Kristo, yung tunay na ating Panginoon. Wag na yung iba. Wag na. Malilito lang tayo eh. Pinagpalit lang tayo sa piking propeta. Tama naman na lumaganap ang mga religion. Lumaganap din ang kaguluhan dahil nauna na yung Holy Bible, sinabi na darating ang Misaya. Mismo mga kapitbahay niya ayaw maniwala, naging architect, naging instrumento sila ng disobedience. Ayaw nilang maniwala na may nauna na sana sa kanilang propeta, si Isaiah. Sabi niya, darating na talaga ang Panginoon sa katawang tao. Kaya hindi naniwala. Yung iba doon, maging Romano o Jewish people, ayaw maniwala eh. Kaya magulo. If you will just obey the Holy Bible na siya na lahat, siya ng daan, wala sanang gulo. Nung namatay na si Hesus Kristo, siyempre buhay ngayon maniwala talaga akong buhay. Wala na akong business para i-promote ang kanyang kamatayan. Buhay na siya, maliban na pinahirapan. Ang business ko ngayon, buhay siya, living. Hindi siya dead. Wala siya sa kaba na inikot-ikutan. Wala, patay yun, patay. Noong namatay na si Hesus Kristo, bumalik sa langit, palagay natin nandito sa atin. Kaya lang sa stories, wala pa yung nagpapakilala siya ulit na bumalik na siya galing sa Ama. Mula noon, maraming beses na nagpakita yung Holy Spirit sa pamaraan ng theophany. Isa na yung propeta galing Saudi, pinagkalat na sa kanya na ang mundo, siya nang susundin, pero may karahasan dahil inulit, pinalitan
binago ng mga scholars ng Islam. O, totoo yun. Ako magsasabi. O, kung may magsasabi sa akin, bakit ka ganun, sir, magsalita? Ang lupit mo naman. O, lupit. Okay, tanong ko sa inyo, anong wisdom na inibigay ng scholar sa inyo? Galing sa isang tao lang? Okay, kahit na sabihin mo pa totoo yung propeta na galing Saudi Arabia. Okay, dahil may theophany siya. Kaya lang, daw, warning, halos lahat ng nakatanggap ng theophany, mayroon silang sinasabi na makamundo na damdamin dahil susubukan ka ng Panginoon eh. Ang pinipili ng Panginoon, God, yung lumikha sa atin, yung mga tao, kahit na kayo, ako, o sino sa atin, nagpapakita yung Holy Spirit in the form of theophany. Kaya sinusubukan tayo, pagsubok kung tayo ay matatag na hindi natin ipairal ang makamundong damdamin. Kaya ang karamihan sa kanila naging rapist, makasarili, selfish, at sila na magsasabi na Holy Father. Sila nang holy sa mundo. Kaya takot na takot naman yung civilian, karanaming tao, dahil may huli na. Pangalawa na lang si Jesucristo. I mean, dapat si Jesucristo ang center of attraction. Siya ang center of gravity. Ayaw nyo maniwala eh. Ayaw nyo maniwala eh. Pinairal nyo ang religion nyo na makamundo eh. So magulo. Kayo yata nagdudulot ng kaguluhan sa mundo. Balik tayo kay Jesucristo. Biblically based, balik tayo sa Holy Bible. Huwag kayong gawa ng Bible nyo na iniba nyo ang rangko ni Jesucristo. Dapat God siya. Ako magwi-witness eh. Dapat God siya. Mabuti pa ito si Billy Graham, ang galing yung senior, ang galing ng preaching niya. Talagang back to the cross. Sa kanya, back to the cross. The blood of Jesus, yun ang maganda. Huwag nyo nang palitan kahit na sino pang propeta nyo. Maging Manalo ba yan, maging Kibuloy ba yan, sino pa. Dami eh. Jim Jones, yung sa ano yan, Mormons. Hallelujah. Kaya magulo ang mundo eh. Mapag-witness lang ako na Jesus Christ is really the real person na talagang susundin natin. Maliban sa kanya, wala na, demonic na yan. Mayroon dyan nagsisimba kay Jesucristo, okay, no problem. Wala tayong magawa dyan dahil talagang may Jesucristo. Kaya lang, hindi pure in hearts. In spirit and truth, hindi nila binigyan ng masyadong halaga dahil mayroon silang ini-insert na tao in between. Marami dyan nagpapakita. Lahat ng mga nagpapakita ng mga Holy Spirit, o yung lahat na tao na nakatanggap ng Holy Spirit galing sa sa God, tinatawag niyan theophany eh. So ang nangyayari, binago ang narrative. Sila na, ang religion na nila ang nakaka-save. Pag pumasok ka doon sa kanila, langit na. Langit na. Tapos may kababalaghan ng mga ginagawa. Tao lang tayo, sir. Si Jesucristo nagpapatunay, humble siya eh. Nagpapatunay na siya lang eh. Binago natin eh. Stubborn tayo eh. Kunwari pa tayo. Kaya magulo. Kaya ako nagwi-witness eh. Magwi-witness lang. Jesucristo lang, wala nang iba. Di ba? January 22, 2026. Ayan, bibili tayo ng pizza. Marites tayo doon, Marites. Okay, sandali. Okay.
try to be people anyway. God, we long for the day when that's happening. And I know there are pockets everywhere in the world tonight of people that are worshiping you like we're worshiping you tonight. Now it's our prayer, God, that will just explode in those countries, those nations. That it would explode in our land. That we would become people who worship you in the spirit and in truth. Our desire is to see the nations worshiping you. That's our prayer. Our heart, our desire is to see the nations worship. Our cry, our prayer is to sing your praise to the ends of the earth. That with one mighty voice, every tribe and tongue rejoices. Our heart, our desire is to see the nations worship you. I want to introduce my dear friend and my brother, who I know shares this vision with me. Would you welcome Ron Canoli? Help me sing this song, Ron. Is to see the nations worship. Our prayer is to sing your praise to the ends of the earth. That with one mighty voice, every tribe, every tongue rejoices. Our desire is to see the nations worship you. Sing it, Leah. Heavenly Father, your mercy showers down upon your people, every race upon the earth. May your spirit pierce the darkness, break the chains of death upon us. Let us rise in honest worship to declare your matchless Is to see the nations worship. Our prayer is to sing your praise to the ends of the earth. And with one Yeah, good. Bumili tayo ng pizza. Pizzaging. Ayan, oh. Ay, nag-usap kami, eh. Ayan. Yung parang barbecue banana Q. Pinag-usap, magkapatid. Tulayan family. Ay, Tulayan, oh. Okay. Ayan. Hanap buhay din yung mga babae. Yeah. Sabi ko, tinakot ko sila. Biro lang. Sabi ko, ayun, may kamera sa sasakyan. O, naririnig tayo. Wala. Hindi naririnig.
Wala akong gadget na pumapasok dito sa sa Insta. Hindi ko alam kung paano magpasok ng boses na from Bluetooth na microphone. Yan. Sabi ko may camera doon sa sasakyan ko. Lumingon din sila. Cute ano. 55 and 53 yata. Medyo may mga edad na rin kami. Mahina na ako 67 plus Well, thank you. Dahil kahit papaano buhay, buhay tayo. Nagbibigay tayo ng payo, magandang asal, at saka pag gusto nyo pera. Magagalit si Mrs. Ano ka ba? Sabi ko, ibinta natin yung mga lupa. Ano lupa? Diyan sa flower base. Payo, magandang ugali. Ano ba ang contribution mo sa humanity? What's your plan? Ito. Tanong ko sa inyo. Anong purpose mo na nabubuhay kayo? Okay, sige, sagot. Magtulong sa kapwa. Ganun ba? Ano pang purpose mo? Ano pa? Kunwari, ang purpose sa buhay is to serve God. Hindi yung magpayaman, bumili ng alahas, pumatay ng inosente dahil ayaw pumasok sa kanilang grupo. Patayin pag lumabas naman sa kanilang grupo dahil apostate ka. Huwag ganyan. Apostate ka? Ano ba yan? Ako sinabihan ako ng isang balik Islam Apostate ka? Bakit? Dahil naikwento ko, may tiyopani ako Naikwento ko 1960s, mid-70s, 2 tiopanis ang pumasok sa katawan ko sa pagkatao. Nakakita ako ng image, ganyan. Bata pa. Bumalik 1975. Sabi niya sa akin, hindi yan totoo, demonyo ka. Ako pa masama. And he was the one invited me to such a conversation. Naghahanap daw siya ng content. Ano siya reporter siya ng Bombo Radio. Hanap daw siya ng topiko, mga issue o ganon. Ako naman mahilig naman akong ganyan nag-reflect ako kailangan natin yung mga issue pero sa magandang asal, sa ikabubuti ng mundo. Hindi i-divide mo ang mundo dahil may religion ka. Pinairal mo yung religion mo, di ba? You force the issue to them. Wag na, magsabi ka lang and then show yourself. You yourself is the testament. Inaway mo ako. You yourself is a testament of stupidity. Stubborn ka na pagkatao. Gusto mong sumikat, sisiraan mong iba. Ganon. Gusto mong yumaman. Nakawan mo yung taong bayan. Wala yan. That's out of your mind thinking. I mean, you're crazy. Okay, tama na. Bye-bye. God bless you and keep you. God shines His face on you and be gracious unto you. God turns His face upon you and give you peace. In Jesus' name. Amen. Ito na Ito na yung aming pwesto dito Alas 2 na ba? 2 o'clock na. Time to eat. Ingat kayo friends and family. Ingat kayo. Huwag kayong maniwala sa religion na naghahasik. I love you mga kapatid. Bahala kayo kung ayaw nyo maniwala sa akin, but I am serious. Okay, bye bye.